Kumusta mga kasaliksik? Maraming bagay sa mundo natin ang akala natin ay imposible. Pero dahil sa katalinuhan at pagiging malikhain ng tao, nagagawa itong realidad. Mula sa isang nakakakilabot na sakahan, kung saan libo-libong makamandag na ahas ang sadyang pinalalaki para sa negosyo, hanggang sa isang kahoy na ginawang transparent na tila salamin, pag-uusapan natin ang 10 mga bagay na hindi mo aakalain na posible. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Bukid ahas. Una sa ating listahan ay ang konsepto ng snake farming, na dito tatawagin nating bukid ahas. Alam mo ba na nakagugulat kung paano ginagawang negosyo ang pag-aalaga ng mga makamandag at di makamandag na ahas? Sa loob ng mga sakahang ito, sinasadya nilang paramihin ang mga nilalang na karaniwang iniiwasan nating lahat. Mula sa maliliit na itlog hanggang sa pagkakaroon ng libo-libong ahas. Tunay na nakakabighani at nakakatakot din ang proseso. Sa bukid ahas, ginagamit ang iba't ibang parte ng ahas para sa medisina, supplements, at iba pang produkto. Ini-extract ang balat at pati na ang gallbladder o atay upang lumikha ng iba't ibang gamot o pampalakas na ibinebenta sa Asian, American, at European markets. Isipin mo, bawat taon ay posibleng milyon-milyong ahas ang napoproseso para dito. Kung tutuusin, di biro ang laki ng kita. Maaaring umabot ng $12 million bawat taon sa isang matagumpay na pasilidad. Pero syempre, kaakibat nito ang takot at panganib. Isipin mo kung gaano kadelikado ang pagiging tauhan sa ganitong sakahan. Kailangan ng matinding pag-iingat at napakaingat na paghawak sa bawat ahas, lalo na kung ito'y makamandag. Gayunpaman, para sa ilang tao, ito ay isang karaniwang araw lamang sa trabaho. Tamang pagsusuot ng protective gear at pagiging handa sa lahat ng posibleng sitwasyon. Number 9. Balat elektroniko. Sunod natin ay ang electronic skin tattoos o balat elektroniko. Ang teknolohiyang ito ay halos parang futuristic sci-fi. Manipis, flexible, at idinidikit sa ating balat na parang temporary tattoo. Ang pangunahing layunin nito ay sukatin ang iba't ibang signal mula sa katawan. Mula sa electrical impulses hanggang sa chemical composition ng pawis. May isip mong para itong maliit na laboratorio na kasamang nakadikit sa iyong katawan. Ang mga sensor sa loob nito ay naglalabas ng impormasyon na maaaring magamit sa medikal na pananaliksik o pang-araw-araw na health monitoring. Ang cool dito, halos hindi mo mararamdaman na suot mo ito dahil sobrang nipis at halos sumasama lang sa paggalaw ng iyong balat. Gayunpaman, may mga issue rin pagdating sa privacy, safety standards, at long-term effects sa balat. Bago ito tuluyang maging pangkaraniwan, kailangang masiguro na ligtas itong gamitin sa matagal na panahon at na hindi nito nilalabag ang ating karapatang pang-personal na datos. Sa kabila ng lahat, nakakatuwang isipin na baka balang araw, ang simpleng balat elektroniko ay maging karaniwan na tulad ng pagsusuot ng smartwatch ngayon. Number 8. Bisikletang kawayan. Narito naman ang bamboo bikes. Hindi ito kasing bago ng inaakala natin. Noon pang late 19th century, may mga nagtangkang gumawa ng bisikleta mula sa kawayan. Ngunit mas sumikat lamang ang bakal at aluminum noong panahon na iyon, kaya hindi agad pumatok ang kawayan. Ngayon, bumabalik ang interest dito dahil na rin sa pagiging sustainable umano ng material. Mas magaan daw ito kumpara sa bakal at may natural shock absorbing properties. Masarap isipin kapag tumatakbo ka sa medyo lubak-lubak na kalsada. Kaya nitong pahupain ang alon ng pag-uga, kaya mas komportable ang sakay. Pero syempre, hindi rin dapat basta-basta ipagpalit ang luma mong bisikleta kung gumagana pa naman. Kung magpapalit ka ng bike,
dapat siguraduhin na may epekto itong mabuti sa kalikasan. Kung hindi, baka bumalik lang tayo sa labis na pagkonsumo. Gayunpaman, ang bisikletang kawayan ay patuloy na humihikayat sa atin na maging malikhain at mapanuri sa ating mga pinipiling gamit. Number 7. Balat dulang. Ang balat dulang ay tumutukoy sa cactus leather. Isipin mong gagamitin ng cactus, lalo na ang prickly pear, upang gumawa ng material na kahawig ng leather. Kapana-panabik, di ba? Sinasabing mas kaunti ang tubig na ginagamit sa pagtatanim nito kumpara sa ibang halaman. Kaya madalas pinag-uusapan ito bilang eco-friendly choice para sa fashion at iba pang industriya. Sa proseso, tinatanggal at pinatutuyo ang cactus pods ng 3 to 5 days bago durugin at ihalo sa ilang kemikal. Pagkatapos, ikinakabit ito sa carrier material upang makagawa ng tila leather finish. Sa teorya, mas okay ito dahil hindi na kailangan pumatay ng hayop para sa katad at maaaring mas mababa ang carbon footprint. Pero laging may ngunit. Baka kailangan pa rin ng non-biodegradable coatings o plastic-based resins para patibayin ito. At maaaring hindi natin alam ang pangmatagalang epekto nito. Kaya't habang nakaka-excite ang balat dulang, mahalaga pa ring suriin kung talagang nababawasan ba nito ang pinsala sa kalikasan o baka naglilipat lang tayo ng problema sa ibang anyo. Number 6. Vodka hangin. Sa listahang ito, kakaiba ang carbon negative vodka o vodka hangin. Ibinabandera nito na bawat bote raw ay nakakatulong pa sa pagbawas ng carbon dioxide sa hangin. Parang napakagandang pakinggan, di ba? Mainam kung gusto mong uminom pero may guilt kang iniisip tungkol sa kalikasan. Eto, sabay daw ang pag-enjoy at pagligtas ng mundo. Ang proseso nito ay kinabibilangan ng pagkuha ng CO2 mula sa atmosphere at pag-convert nito para maging ethanol na siyang pangunahing sangkap ng vodka. Kaya naman sinasabi na literal na iniinom natin ang carbon na dapat ay nasa hangin. Ang tanong, talaga bang malaking tulong ito o maliit na patak lang sa mas malawak na dagat ng polusyon? Maraming skeptiko ang nagsasabing maaaring marketing strategy lang ito. Dahil kung iisipin, ang scale ng produksyon at konsumo ay hindi naman kasing laki ng pang-industriyang antas ng carbon emitters. Pero hey, kung iinom ka na rin lang, baka nga mas masayang isipin na may konting ambag kang nagagawa kahit gaano man kaliit sa pamamagitan ng vodka hangin. Number 5. Musikang yelo. Hindi mo akalaing posible? Isipin mo, mga instrumento na yari talaga sa yelo, mula sa violins hanggang drums, na tumutunog sa napakalamig na concert hall. Ang mismong paghinga ng mga tao at init ng katawan ng musikero ay pwedeng magpabago ng tuning ng instrumentong yari sa yelo. Ang ideya ay galing sa isang artist na gumawa ng ice orchestra halos 20 years na ang nakararaan. Kinakailangan mong magbalot ng sobrang kapal ng damit kung gusto mong manood. Bakit? Dahil kailangan manatiling below zero ang temperatura sa paligid upang hindi matunaw ang mga instrumento. Kung hindi, goodbye music na agad. Kakaiba ang karanasang ito dahil alam mong habang tumutugtog sila, unti-unting may nagaganap na pagbabago sa mismong instrumentong ginagamit nila. Parang may limitadong oras lamang upang marinig ang perpektong tunog bago ito maapektuhan ng init. Tunay na kamangha-mangha at nagbibigay ito ng kakaibang perspektibo sa sining at kalikasan. Number 4. Sementong hiwaga. Sino ang mag-aakala na ang semento, na madalas ay nagkakrak sa paglipas ng panahon, ay kaya palang gamutin ang sarili nito? Merong mga bakterya o special chemicals na nilalagay sa halo ng semento. Kapag nagkakrak at pumasok ang tubig,
nagsisimula ang proseso ng pagpapagaling. Para itong may built-in na doktor sa loob ng pader o kalsada mo. Kapag nasira, maglalabas ito ng pangselyo na pumupuno sa lamat at sa gayoy muling pinatitibay ang estruktura. Hindi lamang nakakatipid ito sa gastos, kundi nababawasan din ang pangangailangan sa madalas na pagkumpuni. Pero syempre, bago tayo tuluyang sumabak sa ganitong teknolohiya, kailangan ng mas maraming pag-aaral kung anong mangyayari sa matagalang paggamit nito. Maging ang behavior ng bakterya at iba pang sangkap ay dapat subaybayan. Gayunpaman, nakaka-excite isipin na sa hinaharap, ang mga bahay o gusali ay maaaring mag-self-repair na parang buhay na organismo. Number 3. Plastic na kalsada. Sinong mag-aakala na ang basurang plastic ay pwedeng gawing materyales para sa daan? Ayon sa mga tagapagtaguyod nito, mas matibay daw ang kalsadang may halo ng plastic at bitumen, at nakatutulong din sa problema natin sa plastic waste. Sa India nagsimula ang ideya noong early 2000s, at kumalat ito sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, United States, at iba pa. Mas matibay umano sa ulan at baha, at maaaring mas matagal ang buhay ng daan bago kailanganing ayusin ulit. Kaya naman marami ang natuwa sa potensyal nito. Subalit, hindi pa lubusang pagod ang pag-aaral kung ano ang mangyayari sa microplastics na maaaring malaglag sa kapaligiran habang lumalaon. Baka napapalitan lang natin ang isang problema ng iba pa, kaya kailangan pa ng malalim na pag-aaral bago natin tuluyang sabihin ito ang pangmatagalang solusyon sa plastic pollution. Number 2. Nakalutang na sakahan. Tara naman sa floating farms. Perfect ito para sa mga lugar na sobrang kapos na sa lupa o madalas bahain. Sa Bangladesh, tradisyon na nila ito sa mga binabahang rehiyon. Gumagawa sila ng raft mula sa natural materials at tinatamnan iyon ng gulay. Sa Rotterdam, may modernong version din. Isang floating dairy farm na gumagawa ng fresh milk at cheese sa mismong pantalan ng lungsod. Kumpleto ito sa renewable energy at water recycling. Bagaman kahanga-hanga, maaari mong itanong kung gaano kakomportable ang mga hayop at ano ang epekto sa kapaligiran ng ganitong sistema. Kaya naman, habang nakaka-impress ang teknolohiya, laging may tanong tungkol sa animal welfare at kabuuang epekto sa ekosistema. Ngunit hindi maikakailang ito'y magandang halimbawa ng pagiging malikhain at adaptability sa harap ng pagbabago ng klima at patuloy na pagtaas ng tubig sa ilang panig ng mundo. Number 1. Transparent wood. Isipin mo ang kahoy na pwede mong tingnan ng direkta sa kabila, parang salamin. Ang ginagawa nila ay inaalis ang lignin na siyang nagbibigay ng kulay at opacity sa kahoy, tapos papalitan ng polymers. Bongga sa tunog, pero tanungin natin, bakit kailangan nating gawing transparent ang kahoy? Maraming nagsasabi na pwede itong maging substitute sa glass para sa bintana o iba pang aplikasyon. Mas matibay daw at maaari ring mas environment friendly kung tama ang proseso. Pero dahil gumagamit ito ng iba't ibang kemikal, kailangan nating malaman kung tunay ba itong sustainable at hindi nakasasama sa kalikasan sa bandang huli. Nakakabilib ang malikhaing pag-iisip na lumikha ng kahoy klaro. Subalit mahalaga ring tanungin kung ito'y talagang solusyon sa pangangailangan natin o dagdag lamang sa patuloy na produksyon at pagkonsumo. Hindi masamang maging curious, pero dapat din tayong maging responsable sa bawat hakbang ng inobasyon.